14 to 15 years old yung mga suspect, pero alam nila yung ginawa nila. Na alam nila na mapaparusahan sila, pero hindi ganun ka grabe. Kasi alam nila yung batas na ginawa ni Kiko eh. Ah, di ba? Ito yung banat ni Kiko Barzaga, okay? Kay Kiko Pangilinan, tingnan nyo. Ito yung sinabi ni Kiko Pangilinan noon. Ngayon pala, kasi nagre-react na po itong si Kiko Pangilinan sa nangyari kahapon sa Tacloban. Taos puso akong nakikiramay sa mga naiwan ng mga nasawi. Mariin kong ikunukundina ang pamamaril na nangyari sa loob ng paaralan. Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Pero Kiko, may ibabalik pa ba natin yung mga buhay ng mga batang yon? So itong komento mo, useless. Hindi ko tinawanan yung mga bata, tinawanan ko si Kiko. Useless. Itong sinabi mo, nakakatawa. Nakikiramay ka lang? Ha? Dapat baguhin na natin yung ginawa mong batas. Oh. Kasi palpak ka eh. Ito yung banat ni Kiko Barzaga. Baka naman, Lods, pinagsisihan mo na ang ginawa mong batas. Puro krimen na ang kabataan ngayon. Totoo. Pangalawang araw na ngayon ha. Monday, kahapon, nangyari yung sa Tacloban. Ngayon Tuesday, nangyari sa Cavite. Ano na, Kiko? Pangilinan. Magaling ka pa? Ha? Sa mga batas na ginawa mo? Wala, palpak ka. Since from the start, palpak ka, Kiko Pangilinan. Tama lang itong sinabi ni Kiko Barzaga eh. So, panoorin natin ngayon, okay? Ito yung komento po ni Attorney Harry Roque sa nangyari sa mga ganito. Itong mga insidenteng nangyari kahapon at ngayon. Ito po, panoorin natin si Attorney Harry Roque at pakinggan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, bagamat magandang araw siguro tayo lahat ngayon, napakalungkot po ng mga balita. Dahil ngayon lang po napapabalita ang mga insidente ng patayan sa loob ng ating mga eskwelahan. At ito po ay sa mga mababang mga paaralan. Itong ika-12 lang po ng buwan nito, 3 pong patay, 5 sugatan dahil sa barila na nangyari dyan po sa Leyte. Ang napaulat po ay nagsimula ang putukan sa loob ng classroom at yung mga naging biktima, yung 3 napatay at nasugatan, ay nabaril at napatay habang sila ay tumatakbo palabas ng classroom. Bago po dyan, nung 19 of June, nagkaroon po tayo ng saksakan no, na sa isang grade 11 na paaralan. No? At bago po dyan, nung ika-6 ng Hunyo, 7 po ang sugatan no, dahil nga po sa pananaksak din ng kanilang mga classmates. Ano ba hong nangyayari na sa ating mga eskwelahan? Bakit nung panahon naman ni Tatay Digong, wala tayong nabalitaang ganitong mga pangyayari na patayan sa loob ng ating mga classrooms? May mga nagsasabi na dapat sisihin ay yung Pangilinan Law na itinaas ang minimum age of criminal responsibility sa 15. Well, sa totoo lang po, ayaw kong pumasok sa debating yan. Bakit? Kasi hayaan na natin ang siyensya ang magsabi. Ang mga nagsasabi po na dapat ipababa pa ang age of criminal responsibility para nga maiwasan itong mga patayan sa loob ng classrooms. Pero mangyayari lang po yan kung totoo na yung pagpapataw ng parusa ang siyang dahilan para mawala ang mga krimen, para mabawasan ang mga krimen. Sa katunayan po, maraming pag-aaral na nagpapakita na hindi po yung parusa ang nagiging deterrent para sa krimen, kung hindi yung pagpaparusa. Hindi yung parusa, kung hindi yung pagpapatupad ng batas ang siyang nagbabalik ng takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At syempre, kapag sinasabi na ang kriminalidad ay ginagawa ng mga kabataan, marami nagsasabi na talaga naman pong ang utak ng bata ay parang sponge. At habang sila ay hindi pa talagang age of maturity, adulthood, 18, yung utak hindi pa fully developed. Dahilan kung bakit hindi dapat sila parusahan kung sila gumawa ng krimen ng sila parang bata pa, kasi po pwede pa magbago talaga ang utak. At ang sinasabi naman ng mga kalaban doon sa pagbaba ng age of criminal responsibility, paanong mabubuhay ng matuwid na buhay ang mga bata kung batang-bata pa rin, kukulong muna kasama ang mga hardened criminals. Ibig sabihin yan, imbis na magkaroon ng rehabilitation o magkaroon ng pagtutuwid na buhay, lalong mapapasama ang buhay ng mga kabataan kung ihahalo mo sa mga ordinary mga kriminal. Tama naman din po yung argumentong yan. Pero kung ayaw ko po pumasok sa debating yan, dahil marami naman pong bansa na mababa ang age of criminal responsibility at magugulat kayo. Ito yung mga bansa nandito sa Europa. Dito sa Austria, kung nasaan ako, ang minimum age of criminal liability po ay 14. Ganyan din po sa Germany, 14. Sa Italy, 14. Sa Espanya, 14. Sa Netherlands, yung pinanggalingan ko, at kung nasaan si Tatay Digong, 12 po. Sa Ireland, 12. Sa Portugal, 16. Sa Sweden, 15. Sa Finland, 15. Sa Denmark, 15. Sa United Kingdom, ako, nag-aral din po ako dyan. Maniwala kayo't hindi. Ang age of criminal responsibility ay 10. Sa Scotland, 12. Sa Switzerland, 10. Sa France, 13. At dito naman po sa Asia, well, yung ating mga karating bansa po, no? Japan is 14, mas mababa, no? Sa China, 16 po, mas mataas sila. At sa India, 18. So mapapakita po natin na
ang mga bansa ay nagkakaiba kung ano yung minimum age of criminal responsibility. Nagkakaiba. Pero in the case sa Philippines, sa mga pangyayari, alam naman po natin, si Tatay Digong, bakit nasabi noon ni Tatay Digong na dapat ibababa na yung dito sa Pilipinas? Kasi, ano yan bright si Tatay Digong na-experience kasi niya sa Davao itong mga ganitong pangyayari noon. Pero ito si Kiko Pangilinan, blind. Palpak. Ayaw pa kasi ninyo maniniwala kay Tatay Digong noon Anong nangyari ngayon? Pero yung mga bansa na talagang they take pride na pinangangalagaan nila ang karapatang pantao, makikita natin mas mababa yung age of criminal responsibility. Pero sa akin, hindi po yan ang susi Hindi yung pagbababa ng age of criminal responsibility. Mas naniniwala po ako na mas malaki ang tsansa na magbagong buhay ang mga bata na gumagawa ng krimen kung hindi sila ihahalo sa mga hardened criminals. No? Pero ang importante dyan ay yung pagpapatupad ng batas. Ibig sabihin, isa sa dahilan kung bakit wala tayong ganitong mga balita na narinig ng panahon ni Tatay Digong, kasi si Tatay Digong pinatupad ang batas. Correct. Talagang sinabihan niya mga pulis, gawin niyo mga trabaho ninyo. Dahil pag ginawa ninyo ang trabaho ninyo, sagot ko kayo. Hanggang sa punto na nakakulong siya ngayon dahil sa mga gawain ng ilang mga pulis na sa tingin naman niya ay sang-ayon sa batas. At yan po nga ay tungkol doon sa giyera laban sa pinagbabawal na droga. Naniniwala si Tatay Digong na gumamit siya ng kamay na bakal dahil kinakailangan ipatupad ang ating mga batas laban sa mga nagbebenta ng pinagbabawal na droga. Dahil alam niya itong lantaran na pangangalakal sa droga ay dahilan para magkaroon ng sirasirang pamilya, masira mga buhay ng mga kabataan. Kaya talagang ginamit niya ang puwersa ng batas para supilin yung banta ng kriminalidad na nagsisimula sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga. Hindi lang naman po yan ang pinatupad ni Tatay Digong. Pati yung mga batas laban sa korupsyon ay talagang pinatupad po niya. At yan po ang dahilan kung bakit napakadami mga malalapit sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga tumulong sa kanyang kampanya, ang naunang mga sinisante ni Tatay Digong sa kanilang mga matataas na mga pwesto. Dahil ang motto ni Tatay Digong, just a whiff of corruption ay sapat na para masibak ang mga nachichismis man lang ng mga kurakot dahil ayaw niya na may chismis na ng mga kalokohan sa posisyon. So sa akin po, wag natin pag-usapan kung ano yung pinakamababang age of criminal responsibility dahil iba-iba po talaga ang mga nakalagay sa batas sa iba't ibang bansa sa daigdig. At pati nga po yung mga bansa na they take pride in upholding human rights, mas mababa pa ang age of criminal responsibility. Can you believe it? Sa United Kingdom, 10 years old, meron na silang criminal responsibility. Ang importante sa akin, yung pagpapatupad Dapat sa atin 10 years old rin ng batas. Bakit nangyayari ang mga putukan ngayon sa atin sa mga eskwelahan? Kasi nakikita nila na kung ang presidente ang mastermind ng flood control scam, pangungurakot, ang presidente mismo ang numero unong kriminal. Bakit sila susunod sa batas? Kung ang presidente mismo ay lumalabag sa batas sa pagiging mastermind ng flood control scam. Bakit ang mga bata ay susunod sa batas nakikita nila sumisinghot ng cocaine ng presidente? Kung ang unang-unang nagpapatupad ng batas ang presidente ay siyang lalabag doon sa batas natin na nagpabawal ng pangangalakal at paggamit at pinagbabawal ng droga, lalong-lalo na yung droga ng mga mayaman, cocaine, bakit sila susunod? Kaya po nangyayari ngayon ang putukan sa ating mga eskwelahan na hindi nangyari sa panahon ni Tatay Digong dahil po ang mga kabataan, ang leksyon na nakikita sa pagkatao ng presidente, okay lang maging kriminal dahil ang presidente natin gumagamit ng pinagbabawal ng droga, nangungurakot. Kaya ngayon ang mga kabataan hindi na rin sumusunod sa mga batas. Kinakailangan po talaga para maiwasan itong putukan sa ating mga classrooms, ibalik natin ang tama at mali sa pag-iisip ng lahat, lalong-lalo na ng mga kabataan. At habang tayo po ay nagkakaroon ng isang presidente na wala sa tamang pag-iisip at nagiging mastermind ng pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, huwag po nating asahan na kahit sinong Pilipino ay susunod sa batas. Ang solusyon po dyan, ipatupad ang batas, tanggalin ang mga presidente na sumisingkot ng pinagbabawal ng droga at nangungurakot, ibalik ang takot sa batas at ibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Hindi po parusa ang solusyon. Ang solusyon po, pagpapatupad ng batas na hindi po mangyayari kung ang presidente mismo ang siyang lumalabag ng batas. Ang tanong, mga Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang kailan nyo titiisin ang presidente na adik at korap? Hanggang kailan kayo mananahimik at manunood lamang habang masira na ang buong lipunan natin dahil unti-unti nang nawawasak ang ating mga institusyon. Correct. Sa aking Facebook ko, ilinagay ko po na hindi lang Senado ang institusyon na nasira na ni Marcos dahil sa kanyang pagkokontrol sa liderato ng mataas na kapulungan. At syempre, matagal niyang hawak ang mababang kapulungan. Pati pala hudikatura, tinatakot na. Nandyan yung mga nagsimula ng kampanya na para bagang tinatakot si Marvic Leonen na pwede siyang ma-impeach gaya na nangyari kay Melo Sereno dahil hindi siya nag-submit ng kanyang mga Statement of Asset and Liabilities and Network yung siya ay kasama kong magturo sa UP. Di ba? Bakit ngayon lang lumabas yan? Napakatagal na ni Marvic Leonen sa hudikatura. Lumabas lang po yung ganyang banta kasi nga po sa mga desisyon ni Marvic Leonen na pinagbigyan yung petisyon ng VP Sara na ibasura yung naunang impeachment complaint.
At ngayon po, nandyan po yung pagbabanta na tatanggalin si Marvick Leonen dahil po sa kanyang mga opinion dyan sa unprogrammed funds na hindi niya maintindihan kung bakit napakadaming unprogrammed funds, samantalang ang program funds po, yan po ang pinagmumulan ng mga insertions na pinanggagalingan ng korupsyon. Kaya nga po, pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, lalo pong lalakas yung aking konklusyon na ang presidente talaga ang mastermind ng lahat ng korupsyon sa ating lipunan. At ngayon, ang balita ko, may isa pang justice na pinupuruhan na talaga naman pong nais niya talagang magdesisyon ng tama, pero tinatakot siya dahil meron pala siyang pangalawang pamilya. Alam niyo naman, yung kabataan nila, hindi naman maiwasan siguro yan, no? Talagang nangyayari yan, miski ayaw mangyari, at yan ang dinadahilan ng sinasabing tatanggalin ka namin kapag ikaw ay hindi bumoto pabor sa administrasyon. Ganyan po nangyayari. Tingnan yung ginawa sa mga senador. Pag hindi kayo sumuporta sa nais na maging leader ng Senado ng Malacanang, kakasuhan kayo ng non-bailable. Eh yun nga po, dalawa sa kanila, tumalikod na sa kanilang paninindigan, kumampi na sa Malacanang. Ang tanong, Si Cheese. pagkakatiwalaan nyo bang Si Malacanang Joel. na hindi kayo kakasuhan? Baka maya-maya, bumoto na kayo sa kandidato nila para maging Senate President. Kalaboso pa rin ang labas sa inyong dalawa. Walang mga Diba? prinsipyo. Cheese Escudero and Joel Villanueva. Hindi na natin We will iboto find yan. out soon kung baka naman baliwala yung pagiging hudas ninyo sa inyong mga kasama sa Hudas dating talaga. media. So ang tanong, hanggang kailan kayo mananahimik habang nawawasak ang mga institusyon sa ating demokrasya? Correct. Wasak na ang Senado. Pinagkakatiwalaan natin dati na ang mga senador ay maninindigan laban sa mapangmalabi sa presidente. Yan po ang kasaysayan ng ating Senado. Since itong si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Soto at itong si Lacson, nung bumalik ito sa Senado, wala. Ang daming palpak na nangyari sa Senado. Palpak talaga. Hindi na po nangyayari yan dahil hawak na sa leeg ng Malacanang ang Senado. Ang House, dati na po yan. At inuunti-unti na rin po ngayon ng ating mga maestrado. At ang problema sa ating mga maestrado, sila po yung mga walang mandato. Kaya nga po alam nila na talagang daw sila pag nagbanggaan ang korte at ang mga opisyalis na may mandato. Pero siyempre, kaya naman ang pinanggagalingan ng lakas ng loob ng ating mga hudikatura ay dahil ang kanilang katungkulan ay para itaguyod ang pinakamataas na batas sa ating lipunan at yan po ang ating saligang batas, ang ating konstitusyon. Ang tanong, mga Pilipino, mananahimik pa ba kayo hanggang dumami na at maging lantaran na rin ang patayan, Correct. ang saksakan, ang barilan sa loob ng ating mga classroom dahil wala nang naniniwala na napapatupad ang batas sa ating lipunan? Hanggang kailan kayo mananahimik habang ang mga Pilipino nalulunod sa tubig baha, habang ang presidente at ang lahat ng ating mga congressman at mga senatong ay nagpapasasa sa flood control funds? Hanggang kailan kayo mananahimik na ngayon ang lipunan natin nakakatakot na muli dahil napakadami na nagtutulak ng mga droga at dahil dyan napakarami ng mga sabog na gumagala-gala sa ating komunidad kasama na ang ating presidente? Hanggang kailan kayo mananahimik kung mawawala na ba sa mukha ng daigdig na ito ang Republiko ng Pilipinas dahil babalik tayo sa dark ages na magkakaroon ng rule of the jungle? Sana wag naman po. Kayo po ay may obligasyon na maging soberenya ng bansang Pilipinas. 2 beses na po tayo nagsisante ng mga presidente na pabaya sa kanilang katungkulan. Gawin na po natin sa pangatong pagkakataon bago maging huli na ang lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Yan po ang mensahe ni Atty. Roque. Ito naman, pakinggan rin natin itong si Atty. Topacio, no? Kasi binanatan niya itong si Kiko Pangilinan rin. Ito. Hindi ganun ka-secure yung campus. Siyempre, hindi ko naman sinisisi yung eskwela kasi wala namang insidente sa atin ng mga ganun, di ba? Tama. Yung katulad sa Amerika. Sa Amerika, alam mo, pag pumunta ka, medyo mapapailing ka So, sa manang sobrang tubes. higpit. May metal detector, high school, Yes, yes. May metal detector ang mga gate ng mga eskwela doon at may frisking. Tinitingnan yung mga gamit ng mga estudyante para pumapasok ka sa Senado o sa House of Representatives. Mas May okay metal yun. detector. Wala hindi naman tayo violenteng kultura natin, Tama, di ba? tama. Minsan may mga nagsusuntukan sa eskwela, di ba? Pinipigil pa. Ano pa? May violence tayo pero usually ang mga violence natin ay eleksyon, di ba? Yes. Kasi nakakatakot na eh. Kasi naririnig lang natin itong mga ganitong insidente sa Amerika, yung mga shooting incident sa paaralan. Ngayon, dumating na dito sa Pilipinas. At walang ibang sisisihin natin dito, si BBM. Weak leader kasi. Walang ginawa, kundi pamumulitika na pabayaan na yung iba. Pagka-eleksyon kaya nga may gun ban kapag Iba talaga yung meron tayong leader na kamay na bakal. Matatakot lahat eh. eleksyon, di ba? Merong mga paghihigpit kahit sa mga miyembro ng militar at kapulisan, di ba? Hindi ka pwede magdala ng baril kahit ikaw ay police, active duty unless you are in full uniform. Yes. Unless syempre undercover ka, di ba? Opo, yes, Oo. yes. Oh. Tatakpan yung dulo ng baril nila para Hindi pa ano yun, di ba? mabilisan yun. Pagka bagong taon yun, di ba? Bagong- Tinatakpan. Di ba? Minsan Tinatakpan. din, ginagawa rin ngayon. Ganun ba? Opo. Hindi, Sa amin mahirap kasi naman ganun yun. eh. Mahirap naman yun nakatakip yung dulo. Kasi yung unang putok noon, siyempre hindi magiging Hindi accurate mabilis, yun. oo. Oo. Kailangan naman ng ating pulis ay they can bring their weapons to bear naman pagka kinakailangan. Opo. Oo. Anyway, at dahil po rito ay nagkaroon ng panibagong debate Yan. doon sa yung Republic Act 9344, yung Ah, Juvenile yes. Justice and Welfare Act. Yes, Ito po oo. yung palaging pinipintasan
na batas ni Kiko Pangilinan Aha. na naging parang absuelto na daw yung mga menor de edad na below 15. Yes. Yan na absolutely walang criminal liability. Ayaw na ayaw niya masaktan ng mga bata. Parang gano'n eh. Hindi, actually, noon pa ako tutol dyan. Pero yung 15 to 18, bibistahan muna magkakaroon ng preliminary hearing kung saan ay titingnan if they acted with discernment. Yes. Okay? Ang ibig sabihin, kung alam nila yung ginagawa nila ay krimen o masama. Opo. Itinaas actually yung threshold. Ito yung binanggit ko kanina, i-explain kanina ha. Iba itong mga batang ito, itong sa Tacloban. Alam nila na makakalusot sila sa batas kaya ginawa nila yung krimen. Di ba? Kasi ang dati, ayon sa ating pagsasiliksik, na inutos ko lang naman doon sa anak ko, si Attorney Jose Arturo III. Okay. Dati po kasi matagal ko nang napag-aralan yung RPC, syempre medyo baka nalibutan na natin. Sabi, tignan mo nga kung yung aking naaalala ay tama pa. Sapagkat, under the revised penal code, yung provisions po sa mga child offenders, yun pong below 9, yun ang walang criminal liability. Okay. Oo. Yung 9 to 15, meron po yung criminal liability if they acted with discernment. So, Di ba? So 9 to 15. Excuse ka siguro kung talagang ginawa mo na hindi mo alam na o wala kang kinalaman sa batas, wala ka talaga alam, as in wala. Hindi kagaya ngayon napalusot sila. Napalusot nila yung batas kasi nag-chat sila dalawa eh. Okay lang pala, ganitong gagawin natin. Kasi mahina lang yung parusa. kita nyo ang threshold mababa. Ikaw ay 10 anyos, 11 anyos, 12 anyos, may ginawa kang act that is defined as a crime. Alam mo na ang ginagawa mo ay mali. Ayun. O tama, bago ka ibigyan ng hearing to determine whether you should be. Yung nangyari sa Tacloban, siyempre alam na alam nilang mali yun pero ginawa nila. So dapat managot na yun. Pero dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, palpak tayo. Adjudged guilty or not. Okay. Yun pong Panghilinan law, itinaas yung threshold. Ginawang below 15 ay Hindi pwede. walang criminal liability. Absuelto? 15 to 18, pwede if they acted with discernment. Okay. So, titingnan pa rin. Siyempre, pag 18, adult ka na. Yes. Okay. Para po sa akin, masyadong arbitrary yung 15. Kasi, in this day and age, sa dami ng impormasyon, ito na lang, wag na nating tingnan yung statistics, ano? Minsan hindi nagsasabi yung social analysis, ano? Minsan masyadong scientific eh. 14 years old ka, hindi mo ba alam na ang pagpatay ay masama? Alam na natin 13, yan. hindi mo ba alam na pag pumatay ka ng tao ay masama? Pag namaril ka, Alam masama na yung yan. krimen, yung pambihira naman. Alam na yan, Di ba, sir. Oo. elementary pa lang, tinuturo na sa Tinuturo atin na yan, yung yes. 10 mandamiento. Kahit nga siguro elementary, alam eh. Diba? Opo, The alam 10 na Commandments, thou shalt not kill. O, Correct. di ba? Yeah. O, thou shalt not steal. O, di ba? Dapat yung tinuturo nila habang maaga talaga. Yung basic, siguro yung Basic yung pwede. estafa. Opo, Medyo yan. komplikado yon, yung false pretenses. Complex legal complex legal doctrine yun eh, di ba? Yes, yes. Oh, pero yung pagpatay, pag built in yun eh, di ba? Di ba? Sa bahay Oh. pa lang, tinuturo na Ay, yun eh. Ang aga naman, happy 1.1 Hi. live viewers sa Thank YouTube. you, Maraming guys. salamat po. Di ba 10 years old ka lang, alam mo na eh. 9 years old, alam mo na eh. Alam na. Kahit nga, grade 1, grade 2, di ba? Opo, alam na yan. Wag mong gagalawin yan, hindi sa'yo yan, di ba? Opo, alam na yan. Wag kang mananakit, hindi maganda yan, di ba? Pero tingin ko, Tony, mas maganda yung early age eh. Hindi kaya nga. ituturo na talaga. Dapat, bumalik na tayo dun sa dati kasi ang ginagawa ng mga sindikato ngayon, Yun. taking advantage of that, yung 10, 11, 12, 13, inuutusan na, alam nyo ba sa amin, yung akyat bahay, Yes. nagugulat yung iba, sabi nila, paano kumasya yan at naakyat bahay kayo, may pumasok at binuksan yung gate nyo from inside. Eh, ang access ng bahay nyo lang, Ang liit. ang meron ng bintana, yung banyo, and liit. Oh, kasi yung bata Eh, doon. kano bata ang inuutusan? Kasi Yun. nga, yung ginawa ni Senator Pangilinan, yung mga bleeding hearts kasi, Yun. na hindi pwede po nating sabihin na porkit 13, 14, hindi na dapat bigyan ng kriminal na pananagutan. Hindi ko sinasabing civil Opo, kasi opo. under the law naman po, even yung mga walang criminal liability, may civil liability. Yes, Oo. Pwedeng panagutan yan. Pwede ring i-rehab yan. Okay? Pero masyado pong mataas ang ibinigay na threshold. In my humble opinion lamang naman, yung batas ni Panghilinan. Ayan. Baka pwedeng ibaba. Okay. Sasabihin natin, modern na tayo ngayon. More enlightened times. Dati, 9 to 15. Opo. 9 to 12 pag may discernment, di ba? Pag below 15. Yes, okay? yes. Oo. Baka pwede namang hindi 9. Baka pwede namang ang gawin mo, 13 ang cut-off.
So, Oh. below 13, walang criminal liability. 13, And above. teenager na yun, ang dami Oh. ng impormasyon na nakuha niyan. Opo. Nakakapag-internet na yan, nakakapag-YouTube na yan, alam niya. Oo. At tinuruan na yan Opo. ng religion Good sa good manners and right, Right conduct, conduct, di ba? GMRC. Alam na yan, at least yung mga krimen na pagnanakaw, Opo. pananakit ng kapwa, pagpatay, di ba? Yes. At least alam na niya na yung basic na yon mali. Siguro wag na yung estafa Pero, Tony, o kahit- libel, siguro, di ba? O, kasi medyo may technical definition pa yon, but yung basic, di ba? Pero kung ako lang tatanungin,